Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So pag-usapan natin ngayon ang trending na pinag-uusapan ng masang sabongero, ang 24 million gray ng ating idol na si Patrick Antonio So 24 million gray. So talagang naging trending 'yun pinag-usapan ng mga tao, naging controversial kasi talagang bihirang-bihira ka makarinig ng ganun, Bihirang-bihira or maybe sa history ng sabong, ito palang first time nakarinig ng mananabong na isang manok tinayaan ng 24 million pesos. Isang manok tinayaan ng 24 million pesos and panalo, So pag-usapan din natin kasi kumbaga talagang nakaka-curious, nakakaaliw na parang wow. Sa ibang maliliit na sabongero na katulad natin, ang 24 million pesos is kayamanan na para sa atin yun. Ang iba, most probably, sa buong buhay nila, hindi nila kayang mabuo, ma-achieve na magkaroon ng isang 24 million. Tapos, ang idol natin, isang manok lang. Natatayaan niya ng 24 million ang manok niya, So, talagang pag-usapan natin, himay natin, i-analyze natin, Kasi talagang kahit ako rin ako curious and ako siguro kahit may pera ako, hindi ko kayang tumaya ng ganon. Kaya nga pag-usapan natin kung ano mga possible na analysis natin. So, unang-una muna, 24 million gray. So, I was lucky enough. Yung mga manok na yon, yung batch na yon na nilaban sa Cebu, na lahat ng talisay, lahat ng grays, na-spar yun mismo sa harapan ko. Na-spar mismo sa batch 3 ng Sagupaan Kaking School. So, andun kami, na-witness namin, iba talaga magbato ng paa. Iba magbato ng paa. So, sabi nga ni Idol, pandiin ito. Pandiin ito. So, talagang nakita namin mismo, nispar yung mga manok na yun. We are very privileged, and talagang nagpapasalamat kami kay Idol Patrick Antonio, kay Sir Tony Antonio, kay Sir Oliver Osorio, na talagang pinagbigyan kami, na ma-witness namin yon. Hindi lang yon, pati yung mga dome na nanalo sa Manila Arena, na alam naman natin na milyon-milyon talagang tayaan. Now, naitanong ko yan kay Idol, sabi ko, what does it takes to build a confidence na tumaya ng ganyan kalaki sa isang manok? Diba? So, what does it mean? Does it imply to become an inspiration sa mananabong or talagang masabi lang natin na kaya natin tumaya, kaya natin magsugal, di ba? So, ang sagot sa akin na Idol, nakangiti lang siya, natatawa lang siya. Pero gauging from that, alam naman nating lahat na veteran na ang idol natin, since 1980s pa, Patrick Antonio na yan. So, sabi nga ng Sagupaan Kaking School, kahit gaano kagaling ng isang kabayo, kung hindi magaling ang henete, hindi rin mananalo ang manok. Hindi rin mananalo ang kabayo sa karera. The same sa manok. Kung hindi magaling ang handler, kahit anong galing ng manok, hindi rin kikilos yan, gigigil yan, or whatever. At the same din, kung kahit anong galing ng handler, kung ang manok, hindi rin gaanong magaling, hindi cutting line, hindi magandang linyada, hindi rin mapapakilos ng maayos, hindi rin mananalo yan. So talagang it should go hand on hand. Kaya ako talagang pumunta ako I am humble enough to learn from the Kaking School kasi alam kong marami pa akong alam. So sa CCU and everything, inaaral ko pa rin, although expertise ko na siya. Ngayon naman sa conditioning and pointing naman ang inaaral ko, para may share ako sa inyo. So anyway, so yung 24 million gray na yun, So, na-spar sa harap namin. Nakita ko talaga and nagulat ako yung nag-trending na 24 million ang taya. So, sabi ko nga, gauging from the history ng ating idol na si Patrick Antonio, since 1980s pa, million-million akong tumaya sa manok. So, ibig sabihin lang nun, he has already mastered the sport. He loved the sport more than the money. So, naging seasoned veteran siya. Now, he has the confidence, he has the resources to bet on that kind of money. So, kumbaga, related to doon, sa natutunan ko sa kanya na kapain natin ang sorte. So, posibleng nakapain niya ang sorte. Nagpo-point siya ng manok. Magandang hipo, nakitaan niya na kikilos to.
kikilos to. And similarly, nakita niya na yung kalaban, medyo hindi maanong maganda ang galaw ng mga manok nung una, so siguro, pwede nang diinan. Pwede nang diinan. So, yun ang isa sa mga posibleng rason kung bakit 24 million ang taya. Pangalawa, yun nga, sabi ko nga, kung ako, hindi ko kayang tumaya ng ganon. So, ibig sabihin, ang mga taong kayang tumaya ng ganon is malalim ang balon. Malalim ang balon. So, sabi nga ni Idol Patrick Antonio, tataya ka ng malaki, pwede kang manalo, pero handa ka rin dapat matalo. Kasi ganun lang naman yan. Ganun lang naman yan. So, you have to prepare yourself na pwede ka rin matalo kahit gaano kalaki ang taya mo, kahit gaano kataas ang confidence mo. Kasi yung 24 million na yan, sa sabong, malaking pera yan. Alam naman natin lahat malaking pera yan. Pero, pag pinag-uusapan ng international level ng casino, barya lang din yan. Barya lang din yan. So, ibig sabihin, sa ganung level ng sugal, may mga parameters. So, nagkatalong dito sa sabong natin na yung mga tycoons, yung mga CEO ng mga companies, hindi sila nakafocus dito sa paglalaro sa sabong. Bagkus sa casino sila nakafocus or in ilang milyon-milyones talagang pinaglalaroan. Ang kagandahan lang dito sa sports natin is naaaral mo siya. Naaaral mo siya. And yun nga, nakakapa mo ang sorte. As kumpara doon sa casino, we may never know, you may never know. Kasi ako, dati naglalaro ako niyan, ngayon hindi na. So, hindi ko rin alam ang mystery behind kung may mga cheat code or whatever. So, unlike dito sa manok, lalo sa istagan, na talagang pwede mo makita ang mga ikalamang mo kung masama ang kilos ng manok ng kalaban, kung masama ang postura, masama ang tayo ng kalaban. So, posibleng may ilalamang ka, kaya magkakaroon ka ng confidence, na tumaya ng ganun. So, sa akin, opinion ko lang naman and analysis ko lang naman yun, So, unang-una, nakapa niya na parang wow. Parang medyo maganong sorte sa akin ngayon. Pangalawa, medyo hindi magandang kinikilos ang kalaban, so didiinan ko na to. Pangatlo, alam kong alas ang manok ko. Alam kong alas ang manok ko at kikilos to. So, parang something na ganun. Sa analysis ko lang naman, kasi wala namang nagdi-disclose ng talagang specific information sa ganyan. So, tingin ko yun ang kinakailangan para magkaroon ng confidence and parang gambling psychology, gambling psychology or betting tolerance, betting tolerance. Kaya talagang kahit ako napapahanga, napapabilib, and sabi ko, wow, this is once in a lifetime legacy. Kaya this is a once in a lifetime opportunity, and Idol Patrick Antonio is sharing his legacy already sa mga kasama nating sabongero. Kaya ako, tinake advantage ko yun. I really learned a lot from him. Especially ngayon na talagang akala natin kasi tumatanda na siya, slowing down na, talagang nandun pa rin. Pinapakita sa atin na eto pa rin ako. Ako pa rin to since 1980s. Mas mabangis. Talagang nakakatuwa. So, ganun, Sa manok naman, with regards sa manok na tinayaan ng 24 million, kung makikita nyo yung palo ng manok nyo, iisa ang denominator. Pag pumalo, largado ang paa. Pag pumalo, largado ang paa. Kakatawanin ka talaga. Kakatawanin ka talaga. Lapat ang paa sa katawan. Masakit pumalo, fully extended ang paa. So, talagang dun mo makikita yung ganda ng pagkahanda, magandang pagka-point, magandang conditioning. Magandang conditioning. Kumbaga, sagupaan way ng conditioning and pointing. Kaya talagang, kung mapapansin nyo, na lahat ng mga nag-trending na videos nila ng sagupaan ni Idol Patrick Antonio, yung mga dome sa Manila Arena, talagang pag pumalo, lapat talaga. Talagang sasaksakin ka, So, sabi nga ni Sir Oli Osorio, wala namang ibang baon ang mga manok namin, kundi cutting lang. So, pag tinamaan ka, talagang tumba ka, buwal ka, sasaksakin ka. So, I think that sums up kung paano nakapag-come up ng ganong klaseng tayaan, ng ganong klaseng taya, kung paano naging controversial, kung paano nagkaroon ng confidence na tayaan ng 24 million pesos ang isang manok. And kumbaga, that is a history already that unfolded in front of us. Kaya tayong bayang sabongero, ang tabayanan lang natin. Alam ko, marami pang kasunod yan, lalo magiging nag-uumpisa ng kak-season. So, December ngayon, by January, may World Slasher Cup na.
marami ng derbies na malalaki. So talagang abangan natin yan kasi talagang very exciting ito, ano? Very exciting ito. Sa bayang Sabongero, abangan natin ang mga pasabog nila na taya, abangan natin ang pasabog na kilos ng mga manok. So maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.